Sa mga pagsisikap na makahanap buhay bukod sa Earth, natukoy ng sangkatauhan ng isang planeta na katulad ng mundo sa isang kalapit na solar system na may kakayahang magpanatili ng buhay. Ang mga laboratorio ng pagmamasid at komunikasyon ay itinatag sa Hawaii, kung saan isang higanteng satellite ang umiikot sa lupa tuwing 24 na oras upang palakasin ang mga signal ng istasyon at ipadala ito patungo sa malayong planeta. Nanunood ang mundo habang sinisimulan ng mga tao ang kanilang unang hakbang sa pag-abot sa ating solar system, at ang satellite ay nagpapadala ng signal sa hindi alam. Si Alex Hopper ay isang opisyal ng US Navy at hinihiling siya ng kanyang kasintahang si Samantha na kausapin ng kanyang ama tungkol sa kanilang relasyon. Dapat sana itong maging madaling gawain, maliban sa kanyang ama na si Terrence, na isang admiral ng US Navy at nagturo kay Batman ng nanjutsu. Kasabay nito, si Samantha ay binigyan ng isang kliyente na ang pangalan ay Mick, isang dating koronel sa militar ng US, ngunit nawala ang kanyang dalawang paa sa panahon ng tungkulin sa labanan. Labis na nanlumo ang lalaki dahil hindi na niya magawang gumanap bilang isang sundalo, ngunit sinubukan ni Samantha na bigyan siya ng ibang pananaw. Sinabi niya sa kanya na sumama sa kanya sa paglalakad sa isla kung saan matatagpuan ang obserbatoryo, at sinubukan niyang ipaalala sa kanya na hindi siya mas mababa kaysa sa lalaking dati. Samantala, isang napakalaking asteroid ang patungo sa Earth, at kalaunan ay nahahati ito sa 5 piraso matapos dumaan sa Jupiter. Napansin ng Departamento ng Extraterrestrial Contact ang mga papasok na bagay, at napagtanto nila na ang mga asteroid ay nagpapakita ng tila isang porma sayon na nagmumungkahi ng katalinuhan. Inaalerto nila ang obserbatoryo sa Hawaii at sinabi sa mga siyentipiko doon na ang mga bagay ay patungo sa kanilang daan. Isa sa mga paparating na sasakyang pangkalawakan ang bumagsak sa isang satellite at umiiwas sa iba pang landas habang ang iba ay nagpapatuloy sa paglipad patungo sa karagatang Pasipiko. Napansin ni Samantha ang 4 na bagay sa kalangitan, at bumagsak ang mga ito sa malapit na karagatan na lumilikha ng malalaking alon sa tubig. Ang nag-iisang spaceship ay lumilipad patungo sa Hong Kong at bumagsak sa sentro ng populasyon, kung saan nataranta ang mga tao habang bumagsak ang mga gusali sa ibabaw nila. Matapos gumawa ng malaking pinsala sa populasyon, nakapagsample ang mga Tsino sa bagay, ngunit nalaman nilang ang mga materyales ay wala sa periodic table. Mula sa hitsura ng sasakyang pangkalawakan, iniisip nila na ito ay isang aparatong pangkomunikasyon na bumagsak sa Hong Kong. Sa kabilang panig, natanggap ng Admiral ang mga babala mula sa Pearl Harbor tungkol sa mga dayuhang entity na malapit, ngunit nang tumingin siya sa radar, mukhang walang naroroon. Nag-order siya ng 3 barkong pandigma, kabilang sina Alex at ang kanyang kapatid na si Stone, na lumabas sa formation at lumapit sa dapat na lokasyon. Nagpadala sila ng isang koponan patungo sa mga alien na bagay upang siyasatin, at nagpa siya ang pangunahing tauhan na sumakay sa barko matapos mabaigo sa anumang makabuluhang pakikipag-ugnayan. Hinawakan niya ang panlabas na dingding ng makina, ngunit napabalikwas siya ng isang pagkabigla na nagpadala sa kanya na lumipad sa tubig. Mabilis na tinulungan ng koponan ang kanilang kaibigan, ngunit napansin na ang mga higanteng laser beam ay tinamaan ang kalangitan na lumilikha ng tila isang kalasag sa paligid ng buong lugar. Nakita ito ng Admiral at sinubukan makipag-ugnayan sa mga koponan sa loob, ngunit nalaman niyang nakajam ang kanilang mga device. Isang fighter jet ang sumusubok na dumaan sa force field, ngunit sumabog ito habang nakikipag-ugnayan sa kalasag, na epektibong humaharang sa buong hukbong dagat mula sa labas ng radius. Nagsisimulang lumitaw ang mga higanteng barkong pandigma mula sa ilalim ng tubig, habang ang hukbong dagat ay nakatingin sa hindi makapaniwala. Si Stonehopper, sa utos ng Sampson, ay nagpasya na bigyan ng babala ang mga barko sa pamamagitan ng pagpapatunog ng isang sungay, ngunit tumugon ang mga dayuhan sa pamamagitan ng paglikha ng napakalaking sonic shockwave na pumuputol sa salamin at nagdulot ng pagkagulat sa lahat. Sinyasan ni Stone si John Paul Jones na magpaputok ng warning missile sa isa sa mga alien na barko, ngunit ito ay nagudyok sa kalaban na gumanti sa kanilang mga putok. Sinubukan ng barko na sirain ang mga papasok na missile, ngunit nabigo na alisin ang isa sa mga ito na dumaong at sumabog, pinatay ang kapitan sa proseso. Nang makita ang kanilang mga barko na inaatake, nagpasya si Alex na sunugin din ang mga dayuhan, ngunit ang kanilang mga pag-atake ay walang silbi laban sa kaaway. Inutusan ni Stone ang Sampson na magpaputok,
ngunit hindi nila mailak ang kanilang missile system matapos ang shockwave at ang kanilang mga guided shot ay hindi epektibo laban sa alien ship. Gumanti ang kaaway sa pamamagitan ng pagbaril ng maraming granada sa barko habang sinusubukan ng Sampson ang kanilang pinakamahusay na ilihisang mga ito, ngunit isa ang nakalusot at hindi pinaganya ang kanilang anti-missile na mga sistema. Patuloy na nagpapaputok ang mga dayuhan at tumama ng maraming beses sa barkong pandigma na nagresulta sa isang malaking pagsabog na pumapatay sa lahat ng sakay, kabilang si Stone, habang walang pag-asa na nanunood ang kanyang kapatid. Hinihiling ni Alex na bumalik sa John Paul Jones, ngunit sa pagbabalik, napagtanto niyang lahat ng nakatataas na opisyal ay patay na, iniiwan siyang namumuno. Matapos masaksihan ang pagkamatay ng kanyang kapatid sa kamay ng mga dayuhan, inutusan niya ang barko na makisali at umatake. Sinubukan ng Japanese warship na Myoko, na pinamumunuan ni Kapitan Nagata, na ay backup si Alex sa pamamagitan ng pagpapaputok sa kaaway, ngunit ang mga dayuhan ay bumaril pabalik gamit ang maraming granada at hindi pinaganya ang barko sa isang malaking pagsabog. Sa kabila ng imposibleng posibilidad, inutusan ni Alex ang kanilang barko na tumungo patungo sa mga dayuhan at planong sugurin sila upang ipaghiganti ang kanyang kapatid. Sinabi ng crew sa kanilang kapitan na ito ay pagpapakamatay at dapat nilang iligtas ang mga tao sa Myoko na mabilis na lumulubog. Matapos ang patuloy na pagpapaalala ni Walter kay Alex tungkol sa namamatay na mga mandaragat, nag-snap ang pangunahing tauhan sa kanyang paghihiganti at inutusan silang iligtas si Kapitan Nagata at ang mga nalunod na mandaragat. Nakapagtataka, tumigil din sa putok ang mga dayuhan matapos makita ang pag-urong ng battleship sa kabilang direksyon. Gayunpaman, ang higanteng istruktura sa karagatan ay nagsimulang mag-assemble ng maraming shredding machine at pinaputok ang mga ito patungo sa daungan habang ang isa pang barko ay umaalis din sa lugar. Dalawa sa mga shredder ang tumungo patungo sa base militar at nagpapatuloy na gumawa ng kalituhan sa mga armas sakay, sinisira ang lahat ng nakikita. Dumating ang isa pang makina sa sentro ng populasyon at pinabagsak ang buong sistema ng highway sa pamamagitan ng pagbagsak ng mga tulay. Dumating si Alex sa Myoko at sinubukang iligtas ang pinakamaraming tao hanggat maaari, ngunit nabigla siya sa gulo ng sitwasyon habang galit na sinisigawan siya ni Nagata dahil sa padalos-dalos na pag-atake. Kasabay nito, napansin ni Samantha ang alien vessel na dumarating sa isla at lumapag sa loob ng obserbatoryo, nagpaplanong kunin ang lugar. Napansin ng pulis ang dalawa at binalaan sila na umalis sa isla dahil sila ay nasa mga gilid ng larangan ng digmaan. Sa halip na umatras, nagpasya si Mick na tumungo sa mga dayuhan at alamin kung ano talaga ang nangyayari sa kabila ng pagtutol ni Samantha. Sa kabilang panig, ang mga tripulante ng John Paul Jones ay nakahuli ng isang dayuhan na nalulunod sa loob ng karagatan. Nagsimula silang tanggalin ang helmet ng nilalang at nagulat sila nang makita ang isang humanoid na kahawig ng mga tao sa lupa. Biglang tumalon ang dayuhan at hinawakan si Alex, lumikha ng isang telepatikong link sa kanya na nagpapakita ng nakaraang kasaysayan ng sibilisasyon na umaatake sa ibang mga planeta. Isang pagsabog ang nangyari sa mga panlabas na dingding na nagpatamba sa lahat sa sahig, at marami pang ibang dayuhan ang dumating upang iligtas ang kanilang kasama habang ang mga tao ay natulala. Mabilis nilang napansin na may isa pang dayuhan na nanatili upang isabotahe ang kanilang mga sistema ng armas, at nagmamadaling bumaba si Alex sa barko upang alisin ang banta sa kanyang mga kasamahan sa koponan. Napansin ni Walter na sinira ng alien ang pinto at pumasok sa silid. Sinimulan ng nilalang ang pag-scan sa mga sistema ng armas at sinubukan siyang pigilan ng lalaki, ngunit natapon siya palayo na parang ragdoll. Dumating si Alex at sinubukang barilin ang dayuhan, ngunit ang sandata ay ginawang walang silbi ang mga sandata, at mabilis na natalo ang koponan ng nilalang habang isa-isa niyang ibinabagsak ang mga ito sa sahig. Nag-isip siya ng isang plano at sinabi kay Coron na tumakbo sa mga kontrol ng armas, habang siya ay nananalo sa alien para habulin siya palabas. Patuloy na inaatake ng nilalang si Alex, at nang malapit na niyang tapusin ang pangunahing tauhan, si Cora ay nagmamaniobra sa cannon sa likod ng alien at nagpaputok na ginawang piraso ang alien. Samantala, si Mick at Samantha ay dumating ng mas malapit sa obserbatoryo at nalaman nilang nawasak ang team ng pulis na nakita nila kanina. Sinusubukan nilang maghanap ng mga nakaligtas, ngunit napansin nilang nasa malapit ang mga dayuhan at mabilis silang tumakbo para sa takip. Ang dalawa ay halos makita ngunit nagawang maiwasan ang pagtuklas.
Nang umalis ang mga kaaway, sinubukan ni Samantha na tumawag sa radyo para sa tulong, ngunit napagtanto niyang jammed ang kanilang signal. Isang siyentipiko mula sa obserbatoryo ang tumakbo patungo sa kanila at sinabi na ang pasilidad ay kinuha. Tila sinusubukan ng mga dayuhan na gamitin ang sistema ng satellite ng tao upang muling maitatag ang komunikasyon sa kanilang sariling planeta dahil ang kanilang mga sasakyang pangkomunikasyon ay nawasak. Kung ang mga dayuhan ay makakapagtaguyod ng pakikipag-ugnayan, ang mga tao ay maaaring harapin ng isang antas ng pagkalipol. Sa parehong oras, isa sa mga crew ng John Paul Jones na kamukha ni Matt Damon, natuklasan na ang mga helmet ng mga dayuhan ay sadyang ginawa upang mamasa sa sikat ng araw. Sinabi niya kay Alex na malamang na ang mga species ay katulad ng mga butiki at hindi nila magagawang makakita ng mabuti sa maliwanag na mga ilaw, ngunit nabigo ang kapitan na makita kung paano ito makakatulong sa kanila na manalo sa digmaan. Sinusubukan ng mga tripulante ng battleship kung paano nila maaalis ang mga dayuhan dahil hindi gumagana ang kanilang mga radar na mahalagang ginagawa silang bulag maliban kung mayroon silang direktang visual contact. Iminungkahi ni Kapitan Nagata na gamitin nila ang mga weather buoy sa paligid ng karagatan bilang mga detector sa pamamagitan ng pagsukat ng abnormally high water displacements na nagpapahiwatig ng lokasyon ng alien ship. Humanga si Alex sa mga pamamaraan ng kapitan at sinabihan niya ang lalaki na manguna sa barko dahil alam na alam nito ang kanyang ginagawa. Samantala, ipinaliwanag ng siyentipiko sa grupo na ang mga dayuhan ay naghihintay para sa satellite upang ihanay sa isla upang magpadala ng signal pabalik sa kanilang planeta. Iminungkahi ni Samantha na makipag-ugnayan sila sa kanyang kasintahan dahil magagamit nito ang barkong pandigma upang sirain ang buong pasilidad. Naniniwala ang siyentipiko na posible ito sa kabila ng signal jam dahil mayroon siyang device sa obserbatoryo na maaaring madaling dumaan sa EMP. Ang lalaki ay palihim na pumasok sa loob ng kanyang laboratorio at nagawang kunin ang aparatong pangkomunikasyon, ngunit nalaman ito ng isa sa mga alien na nakatingin sa kanya nang may pag-usisa. Nakapagtataka, hindi inaatake ng nilalang ang lalaki, at sa halip ay pinayagan siyang umalis. Ang siyentipiko ay tumakbo pabalik kay Samantha at pinamamahalaan nilang magtatag ng isang senadorya sa John Paul Jones. Sinabi ni Samantha kay Alex na kailangan nilang sirain ang obserbatoryo bago makapagpadala ang mga dayuhan ng signal pabalik at mayroon lamang silang 4 na oras bago ihanay ang satellite sa isla. Sinabihan ni Alex ang kanyang kasintahan na agad na tumakas sa pasilidad, ngunit ang kanilang mga signal ay pinutol bago niya natapos ang pangungusap. Nagsimulang makakita ang mga tripulante ng abnormal na pag-aalis ng tubig sa mga buoy at sinabihan ni Alex si Cora na agad na sumakay sa mga armas. Hinuhulaan nila ang pattern ng pagdalaw ng dayuhan at naglulunsad ng 2 missile sa kalaban, ngunit ang kanilang mga pag-atake ay nawawala ang target at ipinapakita ang kanilang lokasyon sa parehong oras. Mabilis na nagsimulang magtungo ang mga dayuhan patungo sa barkong pandigma at muling nagpaputok ng mga missile, ngunit muli nilang na-miss ang target. Biglang lumitaw ang isa pang kaaway sa malapit at nagsimulang maningil din sa crew. Ang dalawa ay nagpaputok ng maraming granada sa mga tao, at halos hindi nakatakas ang mga tao sa mga pag-atake habang sumasabog ang mga bomba sa ibabaw ng kanilang barko. Patuloy na nagmamaniobra ang mga dayuhan papalaki, habang si Kapitan Nagata ay nakakandado sa kanilang dalawa at nagpapaputok. Sa pagkakataong ito, ang mga missile ay malapit na kung saan sabay-sabay nitong tinamaan ang mga kaaway na nagiging sanhi ng malalaking pagsabog na nagpatomba sa kanilang dalawa sa tubig. Gayunpaman, ang kanilang mga pagdiriwang ay panandalian habang lumilitaw ang isang ikatlong kaaway sa mapa, ngunit sa pagkakataong ito, ang alien ay gumagalaw ng mali-mali na ginagawang imposibleng tamaan sila ng mga missile. Nakaisip si Alex ng isang matapang na plano at dinadala ang barkong pandigma patungo sa mga isla, ngunit inilalagay nito ang lahat sa panganib habang ang mga bato ay nagbabantang lumubog ang kanilang barko. Nag-set up sina Nagata at Alex ng kanilang mga sniper rifles habang hinihintay nilang lumitaw ang kalaban sa harapan ng tumataas na run. Dumating ang higanteng sasakyang pangkalawakan na nakaharap sa John Paul Jones at nagsimulang maghanda upang sunugin ang kanilang mga armas. Bumaril ang dalawa sa windshield ng kalaban at nabasag ang salamin, na nagpapahintulot sa sikat ng araw na pumasok at binubulag ang mga dayuhan. Ang battleship ay nagpaputok ng lahat ng mayroon sila sa kaaway, na nagdulot ng isang higanteng pagsabog na ganap na sumire sa barko habang lumulubog ito sa tubig.
Nagdiwang ang mga tripulante sa kanilang tagumpay, ngunit sa lalong madaling panahon ay napagtanto ni Alex na may paparating na mga higanteng shredder na papunta sa kanilang direksyon. Sinabi niya sa mga tao na tumakbo, ngunit huli na dahil ang mga makina ay ganap na nawasak ang barkong Pandigma na ipinadala ang karamihan sa mga tauhan sa tubig. Tumakbo si Alex kasama si Nagata habang lumulubog ang barkong Pandigma sa karagatan. Tumalon sila sa platform sa huling segundo bago tuluyang masira ang barko. Karamihan sa mga tripulante ay nakaligtas sa pag-atake, ngunit wala silang magawa dahil wala silang ibang paraan para pigilan ang kanilang mga kaaway sa pagpapadala ng signal. Hindi sumasang-ayon si Alex at naniniwala siyang may pagkakataon pa sila dahil magagamit nila ang decommissioned barkong Pandigma na USS Missouri na ginagamit bilang museo. Dumating sila sa higanteng barko, ngunit nagtataka si Walter kung paano sila magkakaroon ng sapat na tao upang patakbuhin ang mga makina. Hindi nabanggitin na ang lahat sa loob ay analog at wala silang karanasan sa paggamit nito. Gayunpaman, nakita nila ang mga retiradong veterano ng Navy na naglalakad patungo sa kanila at masaya silang nag-alok ng kanilang tulong sa pagliligtas sa sangkatauhan mula sa ganap na pagkawasak. Gumawa sila ng ilang mga pagsasaayos at mabilis na nakapaglayag sa barkong Pandigma sa karagatan, patungo sa gitna ng field ng puwersa, na nagpaplanong sirain ito minsan at para sa lahat. Dumating sila sa higanteng makina, ngunit nagulat sila nang makitang may kakayahan itong gumalaw. Ang bagay ay nagiging isa pang sasakyang pangkalawakan na may maraming sandata at missile launcher, naghahanda sa pag-atake anumang oras. Sinabihan ni Alex si Cora na itutok ang mga baril sa gilid ng barko habang papalapit sila sa mga dayuhan. Pagkatapos, inutusan niya ang Missouri na mabilis na lumiko sa gilid habang naghahanda ang kaaway na magpaputok. Ang mga alien ay naglalayon sa mga tripulante at pinupuntirya ang kanilang lokasyon, nagpapaputok ng barrage ng mga granada. Biglang sumigaw si Alex na ihagis ang mga angkla, at ang napakalaking bigat ay dumapo sa karagatan, nagpapahinto sa barko at nag-anod ng katawan nito patungo sa mga dayuhan at iniiwasan ang mga granadang nagpapaputok sa kanila. Ang barkong Pandigma ay tumutok patungo sa mga kaaway at nagsimulang magpaputok ng lahat ng mayroon sila, na naglagay ng maraming hit sa mga dayuhan habang sinisira nila ang mga higanteng makina na lumilikha ng mga laser. Ang buong kalasag ay gumuho sa paligid ng lugar, at ang Admiral ay naguutos sa mga fighter jet na atakihin agad ang mga dayuhan. Kasabay nito, sinimulan ng kaaway ang pagpapaputok ng mga signal sa obserbatoryo habang ang satellite ay gumagalaw palapit patungo sa pagkakahanay sa isla. Pinaputok ng battleship ang kanilang huling round sa pasilidad ng komunikasyon, habang ang mga dayuhan sa karagatan ay sinusubukang pigilan ang mga tao sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga shredder patungo sa kanila. Nagawa ng pag-atake na tamaan at sirain ang buong lugar bago maihanay ang satellite, na pinapatay ang lahat ng mga dayuhan sa mga pagsabog. Bago makapag-ugnayan ang mga shredder sa Missouri, mabilis silang nawasak ng mga fighter jet mula sa Navy, na nigang iligtas sa lahat mula sa pagkamatay. Nagsaya ang mga tao nang mapagtanto nilang sa wakas ay nanalo na ang sangkatauhan laban sa mga mananakop. Pagkatapos ng kaganapan, isang seremonya ang gaganapin upang parangalan ang lahat ng namatay, kabilang si Stone, ang kapatid ni Alex Hopper. Ipinagdiriwang din nila ang magigiting na mga sundalo na nakipaglaban sa mga puwersang sumalakay, kabilang si Mick, na sumuporta sa Navy sa pamamagitan ng pagbibigay ng mahahalagang intel. Pinakamahalaga, natanggap ni Alex ang pagkilala mula sa Admiral, na nagtataguyod sa kanya sa pag-uutos ng kanyang sariling barko sa hinaharap. Ang pangunahing karakter ay nagdiriwang kasama si Samantha habang sila ay nagbabahagi ng isang mahabang nararapat na halik, ngunit siya ay nagpapaalala sa kanya tungkol sa pakikipag-usap sa kanyang ama. Si Alex ay naglakad patungo sa lalaki na kinakabahan at humingi ng pahintulot na makipag-date sa kanyang anak, ngunit ang Admiral ay malugod siyang tinanggap at sinabi sa kanya na matagal na niyang alam ang tungkol dito. Binabalikan niya ng tingin si Samantha sa kaligayahan habang nag-thumbs up sa kanya ang dalaga, na binabati ang kanilang tagumpay. Gayunpaman, sa isang lugar na malayo sa base militar, natuklasan ng isang pamilya ang isang kakaibang alien object sa kanilang bukirin. Nagulat sila nang matuklasan ng isang alien sa loob, na nagpapahiwatig na hindi pa tapos ang pagsalakay.